Okay, magandang umaga mga lods. Gumawa ako ulit ng video kasi ngayon may na-request sa akin about Pieto. Kasi napakamahal na ngayon ng mga may brand ng mga inverter. Lalo na yung kahit hindi naman masyadong mahal yung Samdon. Samdon, One Solar, nagkaubusan na. Kung hindi man nagkaubusan, lumubo ang presyo times 2 to times 3 mahigit yung pagtaas ng presyo ng mga solar paraphernalias ngayon mga lods. Grabe. 1 month lang siguro mga 30% o kaya 40% yung tinaas. Minsan yung iba 70%. Iba 200%, depende sa sa materials. May nagdoble, may triple. Yung inverter nga, last bili ko last month o third week, 3 weeks, nasa 6,000 pa. Pero ngayon nasa 9,000 to 19,000 na. Grabe. Yung panel from 2,400 naging 3,800 to 4,500. Yung battery nag-increase rin ng mga 5,000. Kaya napakahirap talaga mag ng medyo maganda-gandang inverter ngayon, lalo na yung mga Trojan na mga inverter. Kaya gumawa ako ng Pieto para ipakita kung ano ba talaga ang magagawa ng Pieto, o kaya pwede ba itong pagtiyagaan kung sakaling mawala yung kuryente, or sabihin na lang nating magkahirapan sa kuryente, magkulang sa supply ng kuryente. Okay, tingnan natin yung mga basic na pangangailangan na pwedeng mapandar ng 1 kilowatt na Pieto. Pag dumating rin yung yung isang inverter ko, murahing inverter lang, 3,000 watts na inverter, test ko rin yun kung anong makakaya niya. Sa ngayon, Pieto muna. Okay mga lods, nag-build ako ulit ng Pieto, with LVD pa rin, and then direct na yung switch natin. Di tayo gumagamit ng ng relay, kasi matakaw din yun. Yung, lalo na yung mechanical, yung itim na relay, mas medyo maganda-ganda pa yung solid state na yung ginagamit ng mga karwas. Pero mas maganda pag di na talaga gumagamit ng relay. Okay, yun. Gumamit ako ng ito, murahin lang. May nakalagay na MPPT. Ito yung ginagamit ko noon, na junk ko na, pero ginamit ko ulit. PWM to, kahit may nakalagay na MPPT dyan. And then Pieto inverter, 1,000 watts. Pero 5,000 lang yung continuous. Pero recommended nito, nasa 100 to 150 to 250 lang. Kung ako man mag-recommend ng load na papaandar rin ito. And then breakers natin, 10 ampere lang. Kayang-kaya na yan. Kung may 5 nga, pwede lang 5 ampere lang. Pero mahirap ng 5 ampere, kaya 10 na lang ginamit ko. Dito 16 lang ginamit ko. And then 16, and then 32 sa battery. 32 lang ginamit ko sa battery. Kung may mas mataas na, kaso 32 lang available sa akin. Then yung output naman, nilagyan ko ng saksakan. Okay. Ganun lang kasimple yung inverter natin. Siguro may mga naman, may mga diagram naman, dami dyan sa internet. Dami ding tutorial. May video nga ako na may tutorial nito sa pag-build ko. Yung maliit na controller. Ito lang ang pinagkaiba. Pero since hindi building yung natin, hindi pag-build yung video natin, pag-test lang. So ito muna, finished product na yung pinakita natin. Gagamitan natin yan ng 168 na battery, 43EH, para i-test. Okay mga lods. Dito mga lods, subukan nga natin. May dryer din to, washing, yan, saka dryer, yan. Subukan natin kung kaya bang paandarin ito.
yung washing natin. Oh, medyo malaki rin to. Yun kung ilang watts to. Nasa likod yung ano, yung wattage. Pero try natin kung kaya ba. Okay. First, on natin to. Yun. Then on natin yan. Ito, pang solar panel, wag na to. Tapos on natin to. Yun. So buhay na yung ano, buhay na yung inverter. So may kuryente na dyan, lumalabas. Okay. Yan o. Set up natin. Testing nga itong makadaog ba na eh. Okay, wash. Nakaset sa wash. And then, try. Yun. Gumagana. Kayang-kaya ang washing machine. No? Kayang-kaya. Yun. So, kayang-kaya yung washing machine ito, mga lods. And then, try natin. 0. Patayin natin. So, dito tayo sa spin sa dryer. Tingnan natin kung magsispin ba yung dryer. Diyan o. Okay, try natin. Yan o. Ito. Dapat isara pala. Hindi yan, hindi pala gumagana pag hindi nakasara. Dapat nakasara para gumana yung ano. Yun o, yung spin. Gumagana siya. Okay. Kayang-kaya mga loads. Check sa washing machine. Okay, sa Pietto pala mga loads. Itong belt na to, kayang-kaya yung washing machine nito. Sa Pietto mga loads. Goods na goods. Kung mag-wash kami, i-try ko kung kaya bang ano, ilang oras. Kaso yung battery natin, maliit lang, 40 EH lang. 43 EH. Pero siguro makapag ano to ng ilang labahan. Okay. Sige, basta kayang-kaya yung washing nito na may dryer. Okay. Try natin yung ref at saka TV. So, try na naman natin yung ref. Gumagana yung washing, ref na naman. Yung ref namin, dyan yung TV natin. I mean, tapos na tayo sa washing, TV na naman. Okay. 50 inches na TV. Kaso mahirap doon. Di natin maano yung saksakan. So, dito tayo sa baba. Okay, nag-extension tayo mga lods. Yun o. Yun. Diyan natin nakasaksak yung TV. 50 inches na TV. Okay. On natin. Yun. And then, ito, para sa inverter. Yun. And then, yan. So, buhay na yan. Yung natin. Yung inverter natin. Kaso, kahit hindi ito naka-charge, pwede pa rin yan. Okay, try natin yung TV. Tayo ng remote. Okay, try natin yung remote ng TV. Yun. Buhay yung TV mga lods. Tapos, yung voltahe nag-drop 12.3. Kasi hindi naman to naka-fully charge yung battery natin. Charge natin yan mamaya. Yun. Kayang-kaya yung TV. Okay mga lods, di natin patagalin. Baka mag-low ba tayo. Di natin patagalin. Taste natin yung refrigerator. Ref na naman mga lods. Kasi tapos na yung fan. Marami na akong sa fan. Try natin kung gumagana ba yung ref. Kasaksak na yung ref mga lods. So naka-on na pero hindi pa natin binuhay yung AC breaker. Tingnan natin yung ref. Yun, patay pa. Hindi pa nag-ilaw yung ref. So nasa 12.7.
kung ibuhayin natin yung AC breaker, siguro mag-drop to. Yun. Buhay na yung AC breaker. Oh. Maya-maya, yun. Mag-drop yan pag under ng ng motor. Compressor motor sa ref. Yun. Tingnan natin kung nag-on ba yung ref. Yun. Umilaw na yung ref. Yan. Kasi inverter to, hindi pa yan hindi pa yun gumagana yung motor. Mga siguro 5 minutes or less gagana na yan. Pero gana yung ref nito, mga lods. Ito na yung mura. Grabe. Times 3, times 4 ang mahal. At saka nagkaubusan pa ng mga stock ng pang solar. Nagkaubusan ng mga lods, kaya gumawa ulit ako ng isang ganito, another version gamit ng ganyan, kasi mas maganda to kaysa yung una, yung maliit na solar charge controller. Ito mas maganda to kasi kayang-kaya yung yung sabihin na natin 48 volts. Oh, 48 volt system. Oh. Tsaka pwede rin to, maganda din to sa 12 at saka 48, maganda dyan sa yan. May video ako nyan. Okay, yun mga lods. Kayang-kaya. Okay, yun mga lods. Sana yung test natin nakakatulong din sa inyo sa pagdesisyon. Para hindi mapatagal yung pagdesisyon nyo kung anong inverter ang kailangan nyo o gagamitin nyo sa inyong mga DIY o kaya anong inverter ang bibilhin nyo. Hamak na mas mura yun na setup mga lods compare sa mga toroidal na mga inverter. Mas mahal yung mga toroidal like ganito, yan Samdon, tsaka yung mga pinopost ko, mas mahal yun compare sa Pieto. Sa pagdating kung dumating yung ibang Pieto natin, ibang brand 5,000 watts, try din natin kung anong makakaya kaya ba ng rice cooker o kaya ba ng iba't ibang heat induction na mga appliances mga lods.